Makasaysayang araw po. It's showtime! Sa Universidad ng Pilipinas Diliman, isang mahalagang gusali ang nakatayo. Lahat raw ng estudyante ng UP ay hindi makalalampas na magkaroon ng klase doon dahil naroon ang General Education Classes. Mas kilala sa tawag na AS dahil dati itong tahanan ng College of Arts and Sciences, opisyal itong kilala bilang Palma Hall. Subalit, ang orihinal na Palma Hall ay nasa UP Manila, ang dating University Hall na ngayon ay gusali na ng Department of Justice. Pero sino nga ba si Palma ng Palma Hall? Si Don Rafael Palma, periodista, estadista at dating Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Tubong tondo at isinilang noong 1874, kapatid ni Rafael ang sumulat ng titik sa wikang Espanyol ng ating himno nasyonal, si Jose Palma. Si Palma rin ay kasama sa editorial board ng La Independencia bilang si Dapit Hapon, kasama ang isa pang sikat, si Don Epifanio de los Santos. Bossing lang naman nila si General Luna, Antonio Luna. Siya at ang kanyang mga kaibigan ang nagbaon ng printing press ng Himagsikan sa Pangasinan bago paabutan ng mga Amerikano. Kasama sina Manuel Quezon at Sergio Osmeña, bahagi si Rafael Palma sa binansagang Triumvirate of Philippine Politics ng kanilang panahon. Ngunit, nagretiro si Palma sa politika noong 1922 at nahirang matapos ang isang taon ni Gobernador General Leonard Wood bilang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Isang posisyong tatanganan niya sa loob ng isang dekada. Ngunit, dumating ang January 1933. Naipasa sa Kongreso ng Estados Unidos sa paglalabi ng Osmeña Rojas Independence Mission ang Hair Horse Cutting Act na naglalayon na magkaroon ng 10 taong Commonwealth ang Pilipinas sa ilalim ng Amerika bago ang kasarinlan. Lantarang sinuportahan ito ni Palma sa pasubaling ito na ang pinakamainam na batas na makukuha. Naisipagdiwang ng Student Council sa pangunguna ni Wenceslao Vincents ang pangyayari at humingi ng permiso na magamit ang grandstand o assembly grounds sa hapon na iyon. Ngunit, ayon mismo kay Don Rafael sa kanyang talambuhay, alauna nang tumawag si Senate President Quezon at sinabing hindi maaaring magkaroon ng pagdiriwang dahil ang mga estudyante ay hindi dapat nangingialam sa politika at kung gawin nila ito, ipatatawag niya ang Kongreso ng Pilipinas upang kagyat na patayin ang batas na iyon. Ipinabot ni Palma kay Vincent ang sentimiento ni Quezon at nagkaroon na lamang sila ng diskusyon ng batas. Dahil sa hayagang pagsuporta ni Palma sa HHC Act, napansin niya ang pangiinis na ginawa sa kanya sa pagbawas sa kanyang sweldo at ang mga tangkang pagbawas sa budget ng universidad ng Kongreso. Kaya, kaysa ipahamak ang pamantasan, nagbitiw si Palma sa pwesto. Ayaw niyang ikompromiso ang academic freedom ng universidad na susunod sa interes ng kahit sino. Noong December 19, 1933, ayon kay Teodoro Agoncillo na nakasaksi sa pangyayari, kapwa mga pros at antis ng HHC ay tumungo sa assembly grounds upang mapakinggan si Palma sa huling pagkakataon bilang kanilang Pangulo. Pinagbugayan siya ng mga iskolar ng bayan. Luhaan. Magpapatuloy sa paglilingkod sa bayan ng hirangin na tagapangulo ng National Council of Education hanggang sa mamatay ito noong 1939. Nag-iwan ng magandang halimbawa ng integridad at tunay na paglilingkod sa bayan. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Showtime. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.